Soviet. Sa mga bossing kapadyak, dito na naman po ulit tayo, ano po. So, nung naalala nyo nung mga nakarang video natin, ano po mga bossing kapadyak, ay nakamili collab po natin si Bossing Soviet, ano po. Ayan, maraming salamat po sa iyo, Soviet. So, ngayong araw po mga bossing kapadyak ay babike wash po natin itong bike natin kasi ayan, kung makikita nyo dito, ayan, ay sobrang dumi na po niya. Ayan. Marami na rin po nagtatanong kung ano daw pong lube ang nilalagay ko sa ating apps or dito sa ating free hub, ano mga bossing kapadyak. Dito nyo po makikita na lilinisin po natin ang ating free hub, mga bossing kapadyak. So, ano pa pong hinihintay natin mga bossing kapadyak? Tara po! So mga bossing kapadyak, ito po yung gagamitin natin mamaya ng mga bossing kapadyak, ano, sa pagbabike wash natin at sa paglilinis po ng ating free hub or hubs, ano mga bossing kapadyak. Siyempre, unang-una po itong 4-in-1 oil natin. Dati Singer oil yung ginagamit ko pero ito okay na po to. 4-in-1 oil, lubricates, clean, polishes, protects, yan nakalagay po. Yan po yung ginagamit ko, ano po, sa pag-re-relube ng ating hubs, ano mga bossing kapadyak. Tapos itong dishwashing liquid natin dyan sa ginagamit natin sa pang-araw-araw, kung wala po tayong bike shampoo, pwede na po ito. Medyo mild po yan. Huwag lang po tayong gagamit ng sabon na matapang, ano mga bossing kapadyak, kasi nakakasira po yung sa pintura ng ating frame, ano mga bossing kapadyak. Tapos itong gamit na toothbrush tsaka paintbrush, yan, okay po to sa pagbabrush po natin ng cogs para doon sa singit-singit nya. Tapos ito pong malambot na sponge, ano mga bossing kapadyak. Tapos isang tuyong malinis na soft towel, ano mga bossing kapadyak, tsaka kalahating timbang tubig, ano mga bossing kapadyak. So ayan po yung mga kakailanganin natin ngayong araw, ano mga bossing kapadyak. Bibili tayo mamaya, tiga. So mga bossing kapadyak, umpisa na po natin, ano po. Tanggalin po muna natin itong cogs niya ng mga bossing kapadyak na pinipihit itong balls niya rito, na pinipigil natin dun sa likod para mapihit natin to, para matanggal natin to, itong cap niya dito. So tara po. Ayan, madali lang naman po tanggalin, ano. So ito pong cogs, ano po, marami nagsasabi bakit ko daw madali lang tanggalin. Hindi ko rin alam yung mga bossing kapadyak, eh. Madali lang siya tanggalin. Ayan, natanggal na po natin itong kapa ng mga bossing kapadyak, ano. Ayan. Ayan po siya. So, medyo madumi na po, no. Kaya babike wash po natin ito mamaya. Pero sa ngayon, lilinisin po muna natin ang ating free hubs, ano mga bossing kapadyak. So, tanggalin na po natin itong cogs natin. So, bali itong cogs natin, ano mga bossing kapadyak, 9-speed po ito na 11T2 42T, ano mga bossing kapadyak. So, tanggalin na po natin. Ayan, madali lang po tanggalin, no? So ayan, medyo madumi pa po mga bossing. O, ayan po yung cogs natin. Bali, ano po ito, submit cogs. Pati po yung hubs natin, mga bossing. Itong hubs natin, mga bossing, submit Vitol bulbs po yan. So tignan natin kung gaano na siya kadumi. So, matagal-tagal na rin po natin hindi nalinis to, ano mga bossing kapadyak. So set aside lang po muna natin to. So yun po, kung nakikita nyo kung gaano kadumi yung ating hubs, ano mga bossing kapadyak. Ayun, medyo maitim na po yung kanyang langis doon. Ayun, yung nakikita nyo, ayun. Medyo madumi na siya. Ayan, kung nakikita nyo. Ayun, madumi na siya mga bossing kapadyak. So, ayan po yung i-re-relube natin mamaya gamit ang ating ginagamit na 4-in-1 na oil, ano mga bossing kapadyak, na parang Singer oil na din siya. So tara po mga bossing kapadyak, linisin na natin to para maging maayos na naman at maging smooth na naman yung kanyang andar, ano mga bossing kapadyak, ano. So unang-una po, tanggalin natin tong gear nya dito. Ayan, yung pinaka gear nya dito, tanggalin natin. So alalayan lang po natin ng mini plies natin dito para madali lang natin matanggal. Tanggalin muna natin itong dust cap niya, mga bossing kapadyak. Marami pong nagsasabi baliktad daw po yung dust cap natin dahil nakaganyan.
Kasi nung bili natin to nakaganyan eh. Pero ang gagawin natin, kung baliktad man, babaliktad na lang natin ganon. So ayan po yung dust cap natin, madumi na mga bossing kapadyak ko. Dumi na. Ayan. So set aside lang natin dito sa malinis na lagayan ng mga bossing kapadyak. Tatanggalin na natin itong pinaka parang gear niya dito. Ayan. Hindi ko alam tawag dito mga bossing kapadyak, pero tawag ko dyan gear kasi marami siyang gear ngipin dito. Ano po mga bossing kapadyak, ano? Ratchet nga pala mga bossing kapadyak. Ratchet gear type siya mga bossing kapadyak. Kasi marami siya dito yung gear. So set aside natin yan, dumi na oh. Kulay itim na yung langis niya. So mga bossing kapadyak, ang gagawin lang naman po natin dito, lilinisin lang natin ng malinis na basahan, ano mga bossing kapadyak. Pasensya na kayo rito, nasa balkonahe tayo sa labas, kaya pasensya na kayo mga bossing kapadyak, medyo maingay. So ayan, linisin lang po natin tong pinakalob niya rito. So ayan po, linisin natin doon, bandaro. Ayun, medyo madumi na kung nakikita nyo. Ayan. Alright. So ayan, linisin natin banda dyan mga bossing. So gamit po natin itong medyo malinis na basahan, tsaka itong malinis na basahan ng mga bossing kapadyak. Kasi uunahin po muna natin yung panlinis to. So unahin na po natin itong gamitin ng mga bossing kapadyak. Tara. At tanggalin po muna natin to. Mayroon pa pala siyang pinaka-ring dito. Yan yung may uka, yung pinakamalalim, ang pinakababa. So set aside na muna po natin to. Linis ulit tayo mga bossing. Linis ulit tayo ng hubs para smooth pagka nagkaroon man tayo ng mga kulab-kulab dyan, ano mga bossing kapadyak, ano. Hindi pa tayo pag long ride kasi kailangan nating budgeting. Yan, habang nililinis po natin ito mga bossing kapadyak, ayan, tignan nyo. Kikita nyo ba mga bossing kapadyak? Yan. Medyo nawala na po yung maitim na lang isa, no? Pero medyo madumi pa po, kaya lilinisin po natin yan. Linis muna, linis. Yan, medyo nalinis naman siya mga bossing kapadyak, ano? Yan, sunod yung mas malinis na basahan natin. Pang second option natin to para pampunas dito, ano po, para pulido po yung mga paglinis natin at makuha po yung mga dumi-dumi doon. Yan, tapos ito gamitin natin pang ano natin, yan, ganyan, gawin yung pag ganyan, parang cotton buds. Yan, mas okay siguro kung may cotton buds, pero ito okay na to, yan, para maano natin yung mga singit-singit doon. Yan. Yan, para maabot natin yung mga singit-singit dun sa pinakadulo niya. Yung mga bossing kapadyak, ano. Ayan. Yan, medyo nalinis naman mga bossing kapadyak, ha. Kung nakikita nyo, nawala yung ano niya. Ayan. Kung nakikita nyo, nawala yung langis-langis niya na maitim doon. Ayan. So, sunod natin yung pinaka-ring niya kanina. Medyo madumi na eh. Ito, pinaka-ring niya. So, tinanggal ko to mga bossing kapadyak. Yung pinakamalalim niya nandito sa baba, yung pinaka medyo ibabaw niya nandito sa taas. Linisin natin kasi nga madumi na. Ayan. Ganun lang naman bossing, mga bossing kapadyak, ano, yan, malinis na agad, oh. Kasi may mga nagtatanong kung paano ko daw nililinis at kung paano ko naglalagay ng or nagre-relube ng ating hubs, ano mga bossing kapadyak. So ito na mga bossing kapadyak, ginagawa ko na para sa inyo, para sa mga katanungan ng ating mga bossing kapadyak, ano, at mga kapot-pot dyan, at mga ka-alien natin dyan, ano mga bossing kapadyak, ano. Ayan. Ganyan kayo kamahal ni bossing Chris nyo, mga bossing kapadyak. Kayo ang bossing ko, mga bossing kapadyak. Ayan. So ayan, bilis lang po malinis mga bossing kapadyak, punas lang, malinis na, no mga bossing kapadyak, ano. So ngayon, malinis naman na to, lalagyan na po natin ng pinaka-oil niya o yung pang-relube natin na 4-in-1 oil, ano mga bossing kapadyak. So linisin na natin to mga bossing kapadyak. Linisin po muna natin itong dust cap niya ng mga bossing kapadyak. So ngayon, kapag balik natin to, pabaliktad na. Kasi baka mali lang po yung nabili natin ng ano, baka mali lang yung pagkalagay nila kasi nung nabili natin, pabaliktad na siya eh.
So ganun ko na rin po siya binabalik. So maraming salamat po sa nag-comment. Kung baliktad man po, baliktad na lang natin yung dust cap natin. Pero kahit baliktad yung dust cap natin mga bossing kapadyak, wala namang sirang nangyari dito sa ating hubs, ano po. So salamat po sa nag-comment na baliktad po yung ating dust cap. Maraming salamat po. Maraming salamat po. So yan, malinis na. Saka ito po palang pinaka-gear na ratchet nya, linisin na rin natin. Punas-punas lang po yan. Tatanggal na po yung langis nya. Ano. Yan. Sa susunod, sasama na rin natin to sa sasabunin. Pero okay lang naman, ayan, tatanggal agad siya. Hindi naman na siya madulas kapag ka pinunasan mo muna pinunasan mo na nitong malambot na towel na to. Dapat meron din kayo. Mura-mura lang po bilhin natin dito. 10 piso lang yan. Doon po pa sa sapote na bili. So ayan mga bossing kapadyak. Ayan. Kita nyo mga bossing kapadyak. Nalinis naman. Ayan. Nalinis naman na po siya mga bossing kapadyak. Ayos na ayos yan. So ibalik na po natin itong pinaka-gear nya, mga bossing kapadyak, sa ibabaw. Lalagyan po muna pala natin ng ng langis na 4-in-1 oil. So lagyan na po natin ng ito po yung ginagamit ko na pang reload natin 4-in-1 oil. Pero dati yung Singer oil. Pero kapareho niya lang to, ka-design niya eh. So same lang sila. Ang texture nitong oil na to medyo malabnaw, mga bossing kapadyak, na medyo madulas. Langisan na rin natin ito muna mga bossing kapadyak. Ayan. Konti lang din, yan. Konti lang, yan. Tapos lagyan na rin po natin dito mga bossing kapadyak, kung nakikita nyo, sana nakikita nyo. So yan. Yan, ganyan lang po naman ginagawa natin sa house natin. Sakto lang oil, huwag naman sobrang dami. Tapos, punasan po natin yung mga excess niya para hindi po mapunta ron sa ating floating rotor, mga bossing kapadyak. Kasi pag napuntahan yung rotor natin, lalong iingay yan, maingay na nga. So, punasan natin yung mga excess, mga bossing kapadyak. Yan, para hindi naman sobrang yan. Medyo okay na po yan. Tapos, balik na po natin itong pinaka-gear niya, top gear niya, mga bossing kapadyak. Or yung pinaka top ratchet nya. So ayan po yung itsura nya mga bossing kapadyak, kung nakikita nyo. Yan po yung ayan po yung itsura nya. Marami po siyang ipin. Wala na po siyang mga pulse po dahil ratchet type na po. Dahil ratchet type na po siya. Yan, kasi marami rin po nagtatanong sa akin kung ilang pulse po itong hubs ko. So sabi ko, ratchet type na po siya. Yan, mga ngipin lang po siya. Wala na po siyang mga wires. Wala na po siyang pulse, kundi panay. Ratchet type na lang po siya, kung makikita nyo. Ayun po mga bossing kapadyak. Ayan. Ganyan po yung loob. Ganyan po yung itsura, yung loob ng ating pagka-ratchet type ni Sagmit B12, po. So ito po yung pinaka-type top gear niya sa pinaka-ratchet type niya. So ayan. So balik na natin mga bossing kapadyak. Ayan. Ibalik na po natin siya. Punas ulit. Konti yan, dampi-dampi lang. Tapos balik na rin po natin itong pinaka-ring nya. So mauna po yung may pinaka-mababang uka rito, or may pinaka-mababang curve. Yan mga bossing kapadyak. Alin man po doon ang mauna na po mga bossing kapadyak. Either yung ring nya or yung pinaka-ratchet type nya, okay lang po yun. Tapos lagyan na po natin itong dust cap nya. So pabaliktad na po natin gagawin. Kasi dati pa ganyan eh. So baliktad daw. So baliktad na lang po natin ganun. Yan. So yun lang po. Ganun pa lang po kadali. Ayan, malinis na siya. Okay na okay. So next naman natin mga bossing kapadyak is ibalik na po natin ang ating pinaka maduming cogs. Ayan, ibabike wash naman po natin ito mamaya. So madadamay na po naman yan sa pagbabike wash natin mamaya. Ayan. Tapos balik na po natin itong top cap natin na kinokontrol natin dun sa likod para maikot natin itong top cap natin. Ayan, alright. Ayan, ay pagka magigpit po tayo nito para hindi po nakakalas yung kadena nyo, kasi napipigil yan pag masikip po yung itong top cap natin, po. Ayan. So, kailangan hindi masyado masikip. Luluwagan po natin yan ng 3 ikot pabalik. Ayan. Kasi, naobserbahan ko yan nung bago pa lang ako magbike.
sinasagad ko laging ganun. Pag magbaback pedal ako, tatanggal po. So, lagi ko na lang niluluwagan niya ng higpitan kong ganyan na sagad bago babalik ko ng tatlong ikot pabalik. Yan, 1, 2, 3. Yan. Okay na po yan. So, ngayon naman po, ang ininext po natin dito ay magbabike wash na po tayo na po mga bossing kapadyak. So, kung nakikita nyo, dumi na. So, ayan na siya mga bossing kapadyak. Ano? Try lang natin yung sound check nya. Alright. Okay, ayan na siya. So nalinis na po natin yung loob ng ating free hub, ano mga bossing kapadyak. So yan, nakita natin medyo madumi na. So bike wash na po natin ito mga bossing kapadyak, ano. So ready na po natin ito. Naka-ready na po yung mga gagamitin natin dito. Ayan yung sinabi ko nga kanina, yung dishwashing liquid natin na ano, sabon. Ayan, toothbrush na gagamit na, paintbrush, sponge, tsaka itong malinis na towel pang patuyo natin mamaya sa bike natin. Tsaka itong nagamit na natin ito kanina sa pag-relieve natin ng ating dito ng ating free hub, ano mga bossing kapadyak. Ayan, nalagyan na natin. Palagi lang naman po ganun ang ginagawa ko, kaya 2 years lampas na po itong hubs natin. Ito lang po yung ginagamit natin palagi. So okay pa naman siya, no mga bossing kapadyak. Nakita nyo naman yung sound check natin kanina. Maayos na maayos, smooth na smooth, malutong pa po, mga bossing kapadyak, ano. So umpisa na po natin, siguro lagyan na po natin ito ng ating dishwashing liquid na po mga bossing kapadyak. Kailangan din po natin ng may kalahating tubig na balding tubig. Ano ba yan? Sige, lagyan na po natin mga bossing kapadyak. So lagyan na po natin ng dishwashing liquid. Ito pong kalahating timba ng tubig, ano pa. Ayan, guntingin lang po natin dito. Ayan. Tapos lagay po natin ang dishwashing liquid. Ayun, saktong-sakto lang siya sa isang sachet ng dishwashing liquid na ito. Ayan. Tapos halu-haluin na natin mga bossing kapadyak. Tapos lagyan ng bawang at sibuyas. Ay, nang haluin lang natin. Huwag natin lagyan ng bawang sibuyas. Hindi tayo nagluluto rito. Yan lang po yung pagbabasa natin mga bossing kapadyak. Hindi natin gaanong papalakasin yung pressure ng tubig para hindi po pasukin yung ating washer bearing na mga bearing dyan, ano mga bossing kapadyak, tulad nitong hubs natin. Once na nabasa na po natin, pwede na po natin sabunin yan. Lagay na po natin dito yung ating sponge. Tapos ito po yung brush natin. Ayan, yung isang gamit na toothbrush nya at saka isang paintbrush ng mga bossing kapadyak para dun sa singit-singit ng ating cogs at dito sa crankset natin, ano mga bossing kapadyak. So siya nga pala mga bossing kapadyak, sa susunod na natin i-bike check itong bike natin, anong bossing kapadyak, ano. Kasi nung mga bago pa lang tayo sa pagbabike, di pa tayo marunong mag-bike check. So kung napapanood nyo yung dating video natin sa pagbabike check, nabanggit lang natin yung mga parts, pero hindi naman natin nasabi yung mga kung anong gamit ng mga yon, anong mga bossing kapadyak, at kung ano yung mga sukat ng kanyang frame, mga bossing kapadyak, ano. Alright, so yan, so umpisa na po natin yung pagbabike wash natin, ano mga bossing kapadyak. Unang-una mga bossing kapadyak ay unahin po natin itong sabunan ang ating frame, ano mga bossing kapadyak, banda doon sa pinakataas niya. So let's go. Ayan, kulang po tayo dito ng ating sabon na may tubig. Ayan, bale ang ginamit po natin mga bossing kapadyak, ano Joy dishwashing liquid lang po yan. Ayan, Joy, baka naman nabanggit ko na. Hindi ko sana babanggitin Joy, baka naman. Ayan, Joy po yung ginamit natin dyan mga bossing kapadyak. Unahin po natin dito sa may grip natin, kasi yan po laging hinahawakan natin, madumi po yan. Tsaka itong
brake natin yan. Kunti lang po, baka naman pumasok dun sa ano eh. Yan, saglit lang. Yan. Tapos stem, headset. Yan, dito sa baba niya, sa head tube, yan. So dito naman sa kanyang saddle mga bossing kapadyak, ano. Tapos dito sa kanyang pinaka frame, ano mga bossing kapadyak, yan. Para malinis na. Para ready na naman tayong mag-bike check. So yan mga bossing kapadyak. Punasan po natin lahat, buong frame. So patakan na rin natin ng sabon itong ating gulong para matunaw po ang mga ano yan, mga putik. Lagyan na rin po natin yan. Yan mga gulong natin, wheel set natin. Yung brake natin lalo na maingay. Ayan. Ayan natin, punasan natin yan. Para matanggal yung mga excess oils na napunta dyan at mga pawis. Kung ano naman, fork, yan, silisin natin lahat yan. Tanggal yung bios dyan, mga bossing kapadyak. Dito sa pedal, lahat yan. Lahat yan. Pagtapos na po natin dito sa buong bike natin, yung ano naman, chain naman, tsaka yung ating cogs, ano po mga bossing kapadyak. Dahil dyan, ang pinakamaraming oil or langis na napupunta at dumi. So, let's go. So, lalagyan muli natin ng sabon niya mga bossing kapadyak para sigurado. Wala pa tayong bike stand mga bossing kapadyak, kaya maganda itong naisipan natin na bike stand na to. Yung gate, no, mga bossing kapadyak. Yan, lagyan po muna natin yung mga trunk set natin, mga chains, tsaka especially dito sa pinaka-cogs niya mga bossing kapadyak, kaya nakita nyo naman kanina kung gaano siya kadami ng grasa, no? Tapos itong ating hubs, ay itong hubs natin doon. Tapos isa na po natin pagbabrush dito sa ating itong unang crank natin, ano? Itong pinaka chain ring natin. Tapos para naman po matanggal yung pinaka-sunog-sunog po doon para maabot, gamitin naman po natin itong paintbrush natin doon. Yan, abot na abot. Hindi na tayo magkakahirap pag abot doon. Yan. Abot na abot po siya sa mga sulok ng mga bossing kapadyak. Ito nyo rin ito na kung gamitin nyo dito. Ganyan. Kasi hindi naman po sobrang lambot ito. Medyo matigas konti na malambot. Hindi naman makakagasgas sa inyong bike ng mga bossing kapadyak. Lahat doon sa singit-singit niya, abot na abot. Yan. Yan. After naman po yan, yung chain naman po ang linisin natin. Mga bossing kapadyak. Yan. Dito. Yan, tanggal agad, oh. Tanggal na po agad yung mga grease niya, no, mga bossing kapadyak. Tanggal na po agad. Medyo malinis ang mga bossing, oh. So after po niyan, dito naman po tayo sa cogs mga bossing kapadyak, ano. So matapos po natin dito kay chain natin mga bossing kapadyak, dito naman po tayo kay cogs, ano, mga bossing kapadyak kayo, no. Medyo naglalaglaga na po yung mga alikabok na kasi medyo naibabad na po siya sa dishwashing liquid natin. So brushin po muna natin ito, paikutin lang po natin ganun. Yan. Yun lang po ako maglinis mga bossing kapadyak, pero tignan nyo mamaya yung kakalabasan niya. Tapos gamitin naman po natin itong paintbrush natin para maabot niya yung sa ilalim. Ayan mga bossing kapadyak, ikutin lang natin, ikutin lang natin, uy, ganyan natin para matanggal talaga sigurado yung mga dumi niya sa ilalim, ano mga bossing kapadyak. Tapos siyempre paminsan-minsan patak-patakan natin ng natitirang mga dishwashing liquid natin dyan na ginawa kanina. Medyo malinis na mga bossing, oh. Kita nyo makintab na, diba? Ibig sabihin nalaglag na yung mga dumi niyan dahil dyan sa binabad nating may dishwashing liquid na water, ano mga bossing kapadyak. Ayan. Linis na yan mga bossing kapadyak. So yan, dito naman tayo sa RD natin, medyo malinis naman. So konti-konting brush lang, lalong lalo na sa pinaka pulley nya.
Sabi daw si Pulley daw, basketball player daw yan mga bossing kapadyak. So yan ang tawag ko rin, pulley wheel. So mga bossing kapadyak, bago tayo magkalimutan, basin pa pala natin itong gulong natin, ano mga bossing kapadyak, ano. Muntik pa natin makalimutan, ano mga bossing, ano. Ayun, oh. Bagong paligo na to si ano natin. Dati kasi mga bossing, simpleng bike wash lang ginagawa ko. Kasi pag lagi may pinupuntahan, hindi ko na kaso minsan, simpleng bike wash lang. Ngayon lang na naman po sa mga bike wash ng ganito mga bossing kapadyak. Yung isa nga po palang video natin na bike wash, bale wala na pong sounds yung pinatungan ko na lang ng ibang music kasi nga po naka-copyright po yun. Pero pag pwedeng patungan ng ibang music galing sa YouTube Music din po ang mga bossing kapadyak. So yan, sabunin po muna natin itong ano natin, gulong natin. May brush po tayo na medyo malambot dito, ano mga bossing kapadyak. Yan, gamit din po tayo ng brush na ganito mga bossing kapadyak para matanggal po yung mga kulay putik nya. Yan. Kasi kapag ito mga bossing kapadyak, itong gulong natin, minsan ano yan nagkukulay brown dahil sa putik lupa, putik ganun. So konting brush lang yan mga bossing kapadyak, malinis na agad yung bike natin. Maganda rin po yung panglinis, yung itong ano natin, dishwashing liquid na dyan. Nasumputin natin yung rim para malinis ang bossing kapadyak. Okay, banlawan na natin to mga bossing kapadyak. Okay na to, pwede na to. So mga bossing kapadyak, ito na po yung pinaka paborito nating part, ano po mga bossing kapadyak, ano, ang magbanlaw ng bisikleta. It suits me at ano mga bossing kapadyak na magbanlaw po ng ating bike. Ayan mga bossing kapadyak. Ayan. O ganyan lang po. Unahin po natin sa taas. Ayan. Tapos dito. Ayan. Tapos dito sa saddle natin, ano mga bossing kapadyak. Dati mukhang kulay gray siya, ngayon black na. Ayan. Tapos sa gulong naman mga bossing kapadyak. Tapos sa kabilang gulong natin, ayun doon. Naglaga ng mga ano dito, mga litabas din sa kalibag. Ayan, so punasan na po natin siya mga bossing kapadyak, ano. So gusto ko nakikita nyo rin mga bossing kapadyak. Hawakan ko na lang tong GoPro at punasan ko na lang after. Ayan lang po, nahin po natin tong saddle natin. Ayan mga bossing kapadyak. Ayan. Ayan, linis na, oh. Alright, linis na. Tapos dito sa seat post natin, ayan, lang frame. Woo! Bagong paligo mga bossing kapadyak. Alright. Alright, okay. Ito naman sa frame nya. Ayan mga bossing, ito nga palang frame natin, nabili lang po natin ito ng second hand, ano mga bossing kapadyak, ano. Ayan. Bali wala na po sa market itong frame natin mga bossing kapadyak. Ito nga pala si Mountain Peak. Ayan, Mountain Peak Evolution 2018 mga bossing kapadyak. Size 27.5, small, ano mga bossing kapadyak. So 16 lang yung size nito, pero 27.5 siya mga bossing kapadyak. Ayan, medyo tuyo na siya mga bossing kapadyak. Dito naman tayo sa fork natin. Okay. Ayan mga bossing kapadyak, natuyo na natin yung ating bike. Ayan mga bossing kapadyak, oh, diba? Malinis na siya, oh. Ayan, malinis na mga bossing kapadyak. Ayan. So ito namang drivetrain natin ang linisin natin, kasi iba yung panglinis natin dyan. Sa bagay wala na siyang langis, mamaya lalagyan natin lang langis yung mga bossing kapadyak. Pero tutuyuin muna natin siya mga bossing kapadyak. Yan. Matapos nating matuyo mga bossing kapadyak, itong kadena natin at itong chainring natin, tsaka itong lalong lalo na yung cogs natin, ay lagyan na po natin ng ating
4-in-1 oil mga bossing kapadyak. Sa mga nagtatanong, kasi marami rin nagtatanong mga bossing kapadyak kung ano to ginagamit kong pang lube, ito lang po. Hindi pa po ako gumagamit ng mga lube na malalapot mga bossing kapadyak. Pero mas better siguro kung gagamit po tayo ng pang bike lube talaga. Okay. So mga bossing kapadyak, lagyan na po natin ng 4-in-1 oil mga bossing kapadyak. Parang Singer din yung una kong oil dati, Singer. Kasi marami po nagtatanong mga bossing kapadyak mas better kung yung Singer oil mga bossing kapadyak, or yung bike lube na mga bossing kapadyak. Pero ako hindi ko pa nasubukan yan. Simulat sa pulito pa lang mga gamit ko mga bossing kapadyak, yung Singer oil tsaka 4-in-1 oil mga bossing kapadyak. So ganito lang po ako maglagay ng oil mga bossing kapadyak para mabilisan lang mga bossing kapadyak So yan, umpisan po natin dito para hindi pa isa-isa ng kadadat. Yan. Tapos sa kabila naman. Yan. Tapos agad diba mga bossing kapadyak Tapos dito naman. Sa kabila naman. Yan. So yung mga joints din po ng ating RD or red derailleur, lagyan na rin po natin kasi minsan kumukunat po yung mga joints niyan, especially dito, lalong lalo na po dito sa pulley wheel nya. Alright, so lagyan na po natin din yan. Konti-konti lang sakto kasi kailangan yan lumuwag din yung mga niya, kasi parang may bearing na rin yung mga pulley wheel nya na yan tsaka lumuwag-luwag na rin po itong yan tulad yung mga joints na yan, kailangan nalalagyan din po natin yan, pati itong spring kailangan malinis din yan. So ayan, nalagyan na po na natin yung mga joints nyan tsaka itong mga pulley wheel mga bossing kapadyak. So yung excess ngayon so lagyan pa po natin itong gitna ng ating yan, ang ating cogs para pumunta sa dun sa pinaka-bearing nya. So ayan po mga bossing kapadyak, tanggalin na po natin yung mga excess oil nitong chain natin mga bossing kapadyak, kasi ayan yung tumutulo. So tanggalin po natin kasi at least meron na yung mga loob niyan mga bossing kapadyak para makaiwas dikit na mga alikabok tsaka buhangin po mga bossing kapadyak, kasi magiging kapitin po siya ng mga alikabok tsaka buhangin mga bossing kapadyak. So konting tanggal lang po natin. Yan. Okay na po yun. Tapos punasan na po natin yung mga excess oils nya rito sa ating pulley wheel. Yan. Tapos dito sa pinaka cage nya, naka-libre group set po tayo mga bossing kapadyak matagal na po tayong naka-libre group set mga bossing kapadyak. Tsaka na po to, yung libre group set natin mga bossing kapadyak, lampas ng 2 years sa atin yan, pero ayos pa rin. Natumba-tumba na yan, ayan may gas-gas na yan, pero ayos pa rin mga bossing kapadyak. Matibay talaga siya mga bossing kapadyak. Sa Quiapo natin nabili yan mga bossing kapadyak. Ayan, pagka natanggal na po natin yung mga excess oils nya mga bossing kapadyak, okay na po yan mga bossing kapadyak. Yan. So mga bossing kapadyak, tapos na natin ma-bike wash at malinis po ang ating hubs or free hub po mga bossing kapadyak. So ito na po si Lolo Evo or si Bossing Evo mga bossing kapadyak. This is Mountain Peak Evolution 2018. So yun na nga po mga bossing kapadyak, ayan, malinis na po ang ating bisikleta mga bossing kapadyak. Baka magbabike check na naman po tayo sa susunod. So nagreklamo na naman si Puti, mamaya Puti, hindi pa yata kumain to ako hindi pa rin kumain na nanghalian, hapon na. So kung hindi pa kayo nakasubscribe mga bossing kapadyak, ay pakilike and subscribe na rin po mga bossing kapadyak. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ngayong araw mga bossing kapadyak, and click the bell buttons para ma-notify po tayo sa mga susunod po natin mga videos. So ride safe and God bless us all mga bossing kapadyak. Bigla namang umingay. Gumanda yung tunog niya mga bossing kapadyak.
po yung ating submit dito mga bossing kapadyakan.